Sino yung mga naging mentor mo naman outside sa father mo na napakalaki na naitulong sa'yo? Sa tingin ko, balik uli dun sa pinagtatrabaho ko sa studio. Kasama dun si Jonathan Manalo, si Rox Santos, Kuya Raizo, si si Sir Junji, Jano Kikep, kung kilala mo naman yun. Hindi pa. Gitarista siya ng South Border. Ah, Kaya malupit yun eh. Siguro yun, yung mga maging kuya-kuya ko dun sa industry na pag nag-ano kami. Tapos meron pa nagturo sa akin. Alam ko na. Daya mo na. Kalimutan ko na. Pero naalala ko kasi tinuruan ako mag-melodyne eh. Oo. Napakapili lang ng mga days na talagang inupuan ako. Tapos tinuruan. Kaya Melodyne, no? Oo. bihira kasi parang siguro intimidated din sila sa akin na kala nila mas marami akong alam. Kaya hindi ako tinuturuan. Pero may mga ibang tao na, hindi, ganito gawin mo. Hindi, ganito gawin mo. Actually, sa taong may humility enough para tumanggap ng gano'n, napakalaking bagay nung suggestions ng ibang tao. Kaya, pero, yun. Oo, yun. Ano naman, bro? Ano yung mapapayo mo naman sa mga batang musikero para gumaling sila sa craft nila and at the same time, makapasok din sa industry? Nakakakita ko lang ng meme kasi kanina kaninang umaga na yung pagiging artist is nasa gitna ng narcissist na tao at saka tao may problema sa self-image o mga insecure. Dapat i-accept mo kung ganun kang tao. Artist ka. Pero mahabang journey yan kasi hindi malinis na industry yung music, indie or nasa label, hindi straight path. Tapos minsan, kung ano yung nakikita mo sa social media, hindi ganun yun. Hindi naman sa ugali ng artist. Kumbaga sa lahat. Isipin mo, kunwari, nakikita mo tumugtog sila sa stage, say daming tao, pero hindi mo lang alam kung gano'ng kadaming prod gig nilang sinalihan, kung gano'ng sila nagsakripisyo, kung ilang beses na gusto nilang mag-quit. Dami mong sacrifice. Tapos, hindi din talaga fair. Lalo na kapag yung iba may mas gamit, tapos ikaw ganyan. Hindi magiging fair sa'yo yung mga bagay-bagay. Tapos, dapat humble enough ka to know na yung break mo is mangyayari lang yan talaga is if nagbigay ka ng enough output na good, pero at the same time, dapat alam mong swerte ka din nga. Number 1 yun dapat swerte ka para magka-break ka. Tapos kapag hindi ka pinanganak na maraming resources sa music, tapos gusto mong i-full time yung music, wag. Mahirap talaga. Walang 90% na nag-all out sa music hindi naging successful. It's a very tight competition. Oo. Actually, medyo ginawa ko rin yan post-college. Like, nag-gig ako. Kasi medyo wala pa akong awareness na mas importanteng nagsusulat ka ng sarili mo kaysa kumanta ka lang na kumanta ng iba. So, mas nag-focus ako sa pag-perform nun. So, gigig ako. Ang hirap nga pala talaga ng pera. Like, ang ibabayad sa'yo, hindi ganun ka. Like, kulang, panggas mo pa lang, kulang na. May pera sa music kapag yung target mo sa music is magkaroon ng pera. Oo. Which is yung magbabarko or magba-variety. Kikita ka doon. Pero kung yung target mo is sumikat ka, tapos biglang yung kanta mo magustuhan ng tao na kahit simple lang, sisikat, basta may puso, tapos biglang dadating yung mga tamang tao, madidiscover ka sa isang performance mo, tapos magba-viral ka. Medyo pag ganun ka mindset mo, suntok talaga sa buwan. Oo. Magigising ka na ng isang araw, may realize mo Tanda mo na. kasama ka sa 90% na na hindi kumikita doon. Tapos dapat siguro, advice ko, kahit may failure kang ganun, i-enjoy mo na lang din yung journey. Tapos dapat maging humble enough ka na
na kahit asang position mo sa music, dapat ma-enjoy mo siya. Kahit sound engineer ka, or kahit, minsan nga masaya na doon ka lang eh. Parang nagmimix ka sa kwarto mo mag-isa. Doon, basta i-enjoy mo yung music. Isipin mo kung paano ka may enjoy pag nasa stage ka, kahit wala man nanonood, i-enjoy mo. Tapos, i-enjoy mo din, nagigitara ka, kasama mo yung mga friends mo. Tapos nasa stage kayo, masaya din yun. Pero kung yung target mo talaga is sumikat, parang ano rin, mundane din eh, no? Parang hindi rin yun yung tamang motivation talaga para gawin yung art eh, no? realistically, wag ka ganong umasa. No. Sa totoo lang, yan yung advice ko. Tapos kung may college pa rin kayo, tapusin nyo yung college. Kung may iba kayong source of income, doon kayo, doon yung gawin nyo. Kasi ito yung napansin ko sa music eh. Pati hindi lang sa music, kumbaga sa lifestyle pa rin ng tao. Kahit mga rapper, mag-a-apply dito. The more na nagyayabang ka, the more na mapapansin ka. Pag humble ka, hindi. Hindi, The more ka na, musician ka. Tapos inuna mo yung iba, kunwari nag-doktor ka. Tapos bumili ka ng 200,000 na gitara. Tapos maganda yung kotse mo. Tapos maganda yung gamit mo, interface mo. Tapos pinagitara mo magaling. Tapos ikaw lang nagsulat. Tapos kinanta mo sa mga sikat na artist. Sikat ka o hindi? Pwede. Diba? Pwede, di ba? Ganun eh. Pero sinide quest mo lang. Sinide quest mo lang. Kasi kaya mo na eh. Pero kapag ginawa mo, di ka nag-doktor, ginawa mo 18 years old ka, tumutugtog ka na sa bar gabi-gabi, tapos inaral mo lahat ng covers, tapos biglang tapos sinisingit mo yung original mo dun sa mga sa mga set mo. Una sa lahat, papansinin ba yung original mo? Hindi, di ba? Tapos, kailangan ko na mag-release, gagaya ko. Spotify, baka pwede na yung gantong mic, tapos ako lang mag-isa. Sisikat ka pa ganun. Para makapag-produce ng professional sounding na kanta, napakagastos sa totoo diba? lang. Ay, Diyos ko. Pero may delusion na kala mo pag sinaksak mo ng gitara mo, Oo. tapos nasa an Indian yan, wala sa paana, tapos maganda na. No, hindi. Tapos isipin mo, 8 years kang na ganun, laban sa nagdoktor, na ginawang side kiss yung music. Ano yung mas mataas yung chance? Yung doktor. Diba? Actually, ganun din yung nag-realization ko noon. Kasi diba nawalan ako ng boses noon eh. Nagka-nodules ako sa lalamunan. Kasi ba naman, 30 songs ang kinakanta ko isang gabi. Kasi nga, pwesto eh. So, nagkaroon ako opportunity para magnegosyo. Oo. So, nung nagkaroon ako ng onting resources, nakapag-produce na ako ng kanta. Kasi Diba? nakakapag-renta na ako ng studio, nakakapag-hire na ako ng producers and all, ng mga sessionists. So, parang mas nagawa ko yung gusto ko talagang gawin sa music nung hindi ko muna siya prioritize nung una. Siguro, yun yung in a bottom line, yung pinaka-advice ko is dapat nag-i-enjoy ka pa din sa Enjoyment music. talaga. Pero Saka yun kapag talaga eh. pag naging source mo na ng stress, Oo. hindi na magandang music yan. For Tsaka me, kasi, tsaka wait lang, sige. Wait lang. Tanggalin mo yung susi. Sa kapatid ko. Ayan. Tawag doon, kung titignan natin, di ba, ang daming nga parang mga musikero na gusto lang talaga sumikat. Ang daming sumikat na musician internationally, tsaka hindi sila masaya. So, Oo, point yun ng din. pangarap mo, hindi ka masaya. Kaya din, parang di din siya nag-i-enjoy. Curse yun, di ba? Oo. Tutugtugin mo yung mga sinulat mong kanta tapos di ka nag-i-enjoy. May pera ka, gagawin mo? Kaya nalululun sa drugs kasi di nila mahanap yung kasayahan nila eh. Kasi akala nila nandun sa kasikatan yung kasiyahan. Pero hindi pala. Yung sa creation eh. Akin sa creation yung saya eh. It's a prank, sa process. Oo, yung ako kahit yung mga ginawa ko kanta kasi 'di ba very experimental din yung music ko, yung malabo eh. So parang ako wala na ako expectation kung magugustuhan ba nila ito, basta gagawin ko yung gusto kong gawin. At sobrang saya ko doon, like nagagawa ko yung gusto ko lang Importante gawin. masaya ka. Tsaka, yun, may negosyo ka. Tapos nakagawa ka ng music na masaya ka, 'di ba? Ano pa ba hingin mo? So para kung may matuwa man doon sa kanta, di plus na lang. Ganun. Tapos yung kasigatan nga, trap, hindi ka lagi masaya nun. Oo. Tsaka kunyari, mga sikat na sikat, wala ka ng privacy. Pagka nasa lugar ka gusto mo lang mag-enjoy kasama tropa mo, dapat pa picture sa'yo, di ba? Sa akin yung pinaka nakikita kong masayang mga musician na is yung mga nag-IT kong tropa na may pangbili ng studio ngayon, nabili ng gamit, tapos biglang gumagawa lang ng music na walang pressure. Yun yung isa sa nakikita kong masaya. Pero yung mga successful na banda na ganyan, in some ways hindi sila
happy pa din siguro yung iba, pero masyado naman na silang structured. Oo, sobrang structured tsaka sobrang busy. Di ba? Masyadong Yung mga busy. naglalagari ng gig, Diyos ko, na-stress ako pag nakikita ko. Saka, masasabi mong sa perspective nila na di rin nila gets, parang parang pang sa tao, tapos nakita yung idol nila, kala nila yun na yung kasayahan pag na-reach nila yun. Pero hindi nila alam yung idol nila, iba din yung mga problema. Iba yung pinagdadaan. Iba din eh. So, di mo pwedeng masasabi end goal mo yung favorite artist mo kasi di mo rin alam kung ano sila. Kung ano talaga yung behind the scenes. Actually, yung kahit yung sa story lang ni Kurt Cobain, napakalaking sa akin nung impact sa akin sa perspective ko sa music. Kasi nga parang, ako, kunyari, nung syempre, batang kumakanta ka, gugustuhin mo talaga sumikat eh. Pero parang marirealize mo nga na, eto mga to, na-reach nila yung gusto ko, pati sila masaya. So, mapapag-isipan mo rin. So, parang may re-recalibrate mo ba yung perspective mo sa arts and music kung bakit mo ba ginagawa yung ginagawa mo. Oo. Kasi pagka mali yung motivation mo, delikado rin yung pwede mong kapuntahan. Di ba? In the end, thank you. In the end, balik tayo sa sinabi. Di ko alam kung nasabi to habang nag-roll pero di ba yung music expression siya. Expression talaga siya. So, paano kung hindi mo nga ma-express kung ano talaga yung nafe-feel mo? Kasi structured ka na masyado. Kunwari sila Kurt Cobain, di ba? Siguro hindi nila ma-express na malungkot na talaga sila. Kasi parang pinupuri sila kahit malungkot sila eh. Ano gusto ng tao? Malungkot ako. Tapos 27 years old ka. Tapos parang di ko alam kung maayos yung upbringing ni Kurt Cobain. Pero kung ganun, baka hindi. Baka troubled family din. Tapos nabibigay lahat ng gusto mo. Tapos di walang nagbabawal sa'yo mag-drugs, di ba? So feeling niya, trap siya na, ba't di niya magets ba't ang lungkot niya, nasa kanya na lahat. Nasa akin lahat, pero ba't ako malungkot? Yun yung matinding, emptiness na gano'n. Tapos nagmi-music naman ako, ito yung gusto ko nun eh. Tapos, kahit anong gawin mo para seryosohin ka ng tao na hindi talagang malungkot ako, hindi to for showbiz, isipin nila pang showbiz lang. Pa-effects niya yan, ang cool, ganun. Tapos yung mga tao, tapos di niya rin makausap yung tao siguro ng maayos kasi lagi magpapapicture sa kanila. Ganun. Tapos di na rin talaga nila alam yung tunay na ugali ng tao kasi nga sa industry, ibang-iba yung mga tao eh. Behind the scenes eh. So, yun, di siya